Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by MG Kiambao Reyes. Sabi lang nyo dito, Bendalo versus Magdalo. Bendalo, si Erwin Tulfo. Nako, dito sa video ito, galit na galit si Erwin Tulfo. Minumura niya, pinapatikos niya ang kapalpakan ni Trillanes. Ano ba ito? Oh, pakinggan natin ha. Oy, Trillanes, makinig ka. Sir, kung gusto mo magmatapang-matapangan, kung gusto mo kung ano-ano, kung naalala ho namin, sir, yung pinagsasabi nyo, it's nothing but another harassment suit because our corrupt and co-opted justice system have become the refuge of Duterte's crown prince, Yung sinasabi, walang kwenta, harassment na naman kaso yan laban sa akin dahil ginagamit ng Duterte government yung hudikatura, Tapos meron ka pa sinasabi na siguraduhin nyo lang, na lagi kayo nandiyan sa kapangyarihan. Kung hindi, hahabulin ko kayo. Ito ang aking misyon. Ulol, Ulol. Ito nga, civil case pa lang. Naiihi ka na sa pantalon mo sa takot, nanginginig ka na sa takot, tumatakbo ka sa Korte Suprema, putang ina mo. Humihingi ka ng ayuda na huwag matuloy ang hearing sa Davao, pagkus dalhin na lang ang hearing sa Maynila. Kung talagang matapang kang demonyo kang putang ina mo, kung talagang matapang ka, harapin mo kahit saan yan, alright? Ito, turuan kita ng technique para bumilip ang tao sa'yo, kung talagang matapang ka. Bago ka magsasalita ng mga maanghang na salita, gaya na ginagawa ko ngayon, siguraduhin mo na meron kang bit-bit mo yung itlog mo, bit-bit mo, dahil alam mo yung consequences niyan. Pag may sinabi ka, may mga kung ano-ano mga ginagawa, akusasyon na ginagawa mo, dapat alam mo anong repercussion, alam mo kung anong balik niyan. Either magdidemanda ka o mapapatay ka. Salita ka ng salita sa media. Akala mo siguro nasa Navy ka pa rin, nasa Philippine Navy ka, na pag nagsalita ka sa mga tauhan mo, subordinate mo, hindi magsasalita yung mga sundalo dahil takot sa'yo, official ka. Dito sa mundo ngayon natin na ginagalawan, hindi. May karapatan silang magdemanda, may karapatan sila kagaya mo ng ginagawa mo, dinamanda mo sila mo kausol, etc. etc. Ngayon, ikaw idinimanda. Ang kaso ngayon nandoon sa Davao. Ngayon, harapin mong hinayupa ka. Huwag kang magtatago dyan sa saya ng Supreme Court. Harapin mo yung kaso. Kung yan ay libel case, harapin mo. Huwag kang magduwag. Tatakbo ka sa Supreme Court, hihingi ka ng ayuda, ipapatransfer mo sa Manila dahil nanginginig ka sa takot, dahil mapapatay ka. Tarantado ka pala Dapat naisip mo na noong una, bago ka bumuka ng bibig, tinira mo ng tinira si Duterte, mga tauhan niya, mga tiga-Davao, sana nilagay mo sa maliit mong kukuting hinayupak ka, yung repercussion, yung balik nito. Babalikan ka talaga ng kaso. Kung hindi ka makukulong, mapapatay ka, gago. Huwag kang magmatapang-matapangan putang ina kung senador ka. Kung magmamatapang-matapangan ka, dapat buo ang loob mo, hinayupa ka, bit-bit mo yung itlog mo, at hindi aakyat dito. Pag nandyan na yung kaso, harapin mo, putang ina mo. Hindi yung putang ina, matatakot ka, nanginginig ka, naiihi ka sa pantalon mo, nababasa na yung barong Tagalog mo dyan sa Senado, dahil may kaso ka. Harapin mo ang kaso Trillanes sa Davao. Huwag kang magtago, putang ina mo. Huwag kang duwag. Magaling ka lang sa boka. Leche. Wow. Ayan, ang matapang na Erwin Tulfo. I think, noon pa ito, panahon ni Duterte. So, maka-Duterte siya nung una Dinidepensa niya si Tatay Digong natin nung una. O, di ba yung kapatid nila, itinilaga pa ni Tatay Digong na tourism secretary. Ano na ngayon? Umikot ng mundo. Anti-Duterte na sila. Yung binabanatan niya nga Trillanes, may isa pang video niya kanina, binabanatan din niya sino to? Hontiveros. Sinabi niya walang alam yan sa paggawa ng batas. Umalis ka dyan, Hontiveros. Sa Senado. Yung 1.7 billion na allowance nyo sa PhilHealth, naibalik nyo na ba? Yan. Grabe, consistent ba itong mga Tulfo? Yung mga taong binabatikos nila ngayon, mga kakampi. Noon, Hontiveros, Trillanes, binabatikos niya noon. Ngayon, kakampi niya na. Yung Duterte, nakakampi niya noon, ngayon, binabanatan na. So, kayo na ang humusga. Ano ba talaga itong kaming mag-asawa,
bilib na bilib pa kami sa mga tulpo nung una, lalo na yung rapid tulpo in action. Kasi nga, ang dami nilang natutulungan. Sabi ko, wow, ang galing. Later on, nabulgar. Ang pagtulong pala nila dapat. Yung nag-aaway na mag-asawa, yung mga sensationalize, para kumita ng todo sa YouTube o ano ba yan. Kaya ang pinakamalaking earnings na vlogger ngayon, walang iba kundi si Rafi Tulfo. Kasi nga, yung style nila, na puhunan nila yung mga sensationalize, na nag-aaway ng mag-asawa na hanggang... Kaya lang, yung mga ordinary problema, wala, manigas ka. Ako, naka-experience ako niyan. Kaibigan kong mga Muslim, may problema sila sa lupa ata o irigasyon. Nagpunta kay Tulfo, wala. Bigyan lang ng referral letter. Kailan, pabayaan ka na. Kaya sabi ko, pasensya na kayo, wala akong maitulong dyan. Kasi retired na ako. Kaya doon ko nalaman na ganun palang style ang mga Tulfo. So, kaming mag-asawa, never sa mga Tulfo. Lalo na itong Rafi Tulfo nung parang binatikos niya ang isang sundalo, tinawag niyang duwag dahil ayaw lang pakasalan yung babae na ano. Hanggang namatay yung sundalo sa labanan, tinawag niyang duwag. Naging viral yan. But anyway, ganyan talaga ang buhay sa politiko. There are no permanent friends, permanent enemies. Tingnan mo na lang mga Duterte at Marcos. Akala ko inseparable. Akala ko ganda yung unity. Ngayon, mortal na magkaaway. So, that's reality in politics. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero si Kuya. Okay, salamat kayo sa Ginoo nga nainabangan na gyud ko. Nang sin nga niabot. Oo, so si Kuya natagaan og yero. So Balay nga ngabuslot na mo ato. ang iyang balay nang kuha na ang atop. So mo niyang hitsura sa balay ni Kuya nga buslot og tuluan na gid kaayo ang ilang kahimtang kung muulan. So di pang sapahan na lang og sako. Tungod sa di na makaya og ulan. Kay dili na sa makaya kung ulan, sapa na lang og sako. At haron tayo mamada ko kuan. Bente. At pikunan daan. Mga bulsot na gid kaayo. Kita na. So karon Kuya, pila na ni katuig ang imong balay nga nga bulsot naman na nanay mga tulo kung ulan. Kuan na ni siya ka tuig, 15 na ni ka tuig. Unya tungod sa tong kawadon, ang sin nga akong na gamit ani so nakatong pinakanipis na gyud sa tanan mo nga So pagkakaroon. dali ra siya mapuan na daot. Dali ra gyud kay nipis man. Oh, Tungod so- sa kanipis kay di man ta makakayo baga gyud nga asin. So pila na imong edad Kuya? Kuan ako karon 41 So na ko. na kay anak. Na ako'y duha ka anak kunya tanang naga-eskwela. So si Kuya. So ang imong panginabuhian Kuya, Kuan ra mag-uuma ra gyud so next ra gyud. mag-uumara. So si Kuya natagaan og yero, so makaatop na gid ka karon Kuya. So atop na gyud ko karon dako akong kalipay og pagpasalamat sa nagpasiyugdaan ni nga programa. Ang atop na ako nga naguba na gyud so Maalis nalisa na gyud. Sige, sige. So nahuman na og atop si Kuya sa iyang balay, so dili na gid siya tuluan, nindot na kaayo kay nahuman na gid og atop. Daghang salamat sa grasya sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko sa akong balay. Manginaot ko nga ang nagpasiyugdaan ni nga pinagi ni nga mga hinabang manginaot ko nga
dagang pag dagan pa ang matabangan. matabangan sa dili lang diri sa among barangay sa barangay Tagbang kundi Sige. lakip pa sa kinatibukan nga lungsod sa Talakag ang ilang mga tabangan. Dagang kayo Sige. salamat. Okay, sige. Salamat po.